Isang maulang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon at sa kabila ng ating masamang panahon, ay mayroon pa rin po tayong pagkakataon na makapag bulay-bulay ng kaniyang mga salita na ito po ay kailangan natin sa ikalalago ng ating pananampalataya. So, welcome po sa online daily devotion ng St. Paul United Methodist Church, Tondo. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sandaling manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na bagamat nakakaranas kami ng masamang panahon sa mga nakalipas na ilang araw, pero pinasasalamatan ka namin, Panginoon, dahil sa lugar na kung nasaan kami, hindi namin naranasan ang baha, hindi namin naranasan, Panginoon, ang kami ay mawala ng kabuhayan. Na sa ngayon, Panginoon, patuloy namin inilalapit, dinadalangin sa iyo yung mga kababayan po namin na naapektuhan ng kalamidad na ito. Dakilang Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang kanilang buhay, abutin mo ang pangangailangan ng bawat isa sa kanila at nawa ang pagsubok na ito ay kanilang mapagtagumpayan na nandun, o Panginoon, yung pananalig at pag-asa na ikaw pa rin, Panginoon, ang kanilang malalapitan. Ikaw, o Panginoon, ang siyang sasaklolo sa kanila sa panahon ng kanilang pinagdadaan ng problemang ito. Dakilang Diyos, samahan mo po sila at ngayon, Panginoon, sa umagang ito ng aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, hinihiling ko po, o Panginoon, na kami ay iyong samahan, ipaunawa sa amin, Panginoon, ang mensahe ng buhay na aming mapapakinggan o ng aming pagbubulay-bulayan at nawa, Panginoon, ito ay magbigay sigla sa aming buhay, sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Dakilang Diyos, samahan mo kami at nawa, Panginoon, maramdaman namin, nakasama ka namin. Yung presensya mo, Panginoon, ang lagi naming maranasan. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating pagbubulay-bulayan ay ang talata sa awit. Aklat ng mga awit, 133 na sinulat ni David. Ang Salmo 133 o ang awit 133 ay napakaikli po lamang. Ito ay binubuo ng 3 talata na pinamagatang papuri sa mapayapang pagkakaisa. So kung kayo po ay may mga banal na kasulatang hawak, samahan niyo po ako at sabayan sa pagbasa ng 3 talata. So sa talatang 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Talatang 2, langis ng ulibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid, umagos ito't nababasa pati ang suot na damit. At ang talatang 3, katulad din nito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon, hamog na dumadaloy sa dakong maburol sa bundok ng Sion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh, ang pangakong buhay na mananatili. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. So, ang atin pong pag-uusapan ay ang tungkol sa pagkakaisa o unity. Kung mayroon po tayong dapat panatilihin sa ating samahan, sa ating pamilya, sa ating simbahan na kinabibilangan, sa paaralan, sa trabaho, no? Ang pagkakaisa po ang ating dapat panatilihin. Sinasabi sa unang talata ng ating binasa na napakaligaya at kahanga-hangang pagmasdan ang magkakapatid na nagkakaisa, sa pamilya man o sa simbahan. Ano nga po ba ang naidudulot ng pagkakaisa sa isang samahan ayon sa mga talatang ating binasa? Ang pagkakaisa ay nagdudulot ng kasiyahan.
It brings happiness. Siyempre, masaya po pag ang isang samahan ay nagkakaisa, sapagkat makikita po natin sa kanila yung pag-uunawaan, pag-iibigan, no? Walang panaghilian, walang inggitan, at nandun yung suporta sa isa't isa. Ang mahirap gawin ay napapadali at ang mabigat ay napapagaan. Kung may hangarin ng isang samahan, madali itong naisa sa katuparan kung nagkakaisa sila sa kanilang vision at misyon. Pero kung may humahadlang at tumututol, ito'y makakaantala at mahirap maabot o maisa katuparan ang anumang kanilang hangarin. Kung ang ating adhikain, lalo na ang pagnanais na mapalawak ang ministeryo o gawain patungkol sa pag-abot sa nangangailangan at nagkakaisa ang kapatiran, naniniwala po ako na dadaloy ang pagpapala sapagkat alam ng Diyos na gagawin ito para mabigyan siya ng kapurihan. Nabanggit po sa pangalawang talata na maihahalin tulad ito sa langis ng ulibo na ipinahid sa ulo ni Aaron na umagos ng dire-diretso sa kanyang balbas at sa kanyang suot na damit. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng pagpapala ng kanyang kapangyarihan. Pag tayo po ay anointed by God, lahat po ng imposible ay nagiging posible. Lahat ng bagay na sa tingin po natin ay hindi natin magagawa. Pero dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ito po'y ating nakakayanang gawin. Tutulungan tayo na maisagawa ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Sa ikatlong talata, naghahayag ito na ang pagkakaisa ay nagdudulot ng kasaganaan. Binanggit ang hamog sa bundok ng Hermon na siyang nagpapalago sa mga halaman sa kaburulan at ang unang makikinabang dito ay ang mga nasa mataas na lugar sa bundok ng Sion. Mount Sion signifies the dwelling place of God. At mababasa po natin yan sa Isaiah chapter 8 verse 18 at sa Psalm 74 verse 2. Dito nananahan ang presensya ng Diyos. May pangako ang Diyos na sa lugar na ito ang buhay ay mananatili. So ang tatlong bagay po na aking binanggit ay ilan lamang sa naidudulot ng pagkakaisa. Marami pa po kung ating iisipin, marami pang bagay ang pwedeng idulot sa atin ng pagkakaisa. Pero dito sa ating binasang tatlong talata, ang atin pong nakita at matututunan ay unity brings happiness. Nagdudulot po ito ng kasayahan. It brings abundance. Nagdudulot ng kasaganaan at kasiguraduhan ng pagpapala mula sa Panginoon. Kaya't dapat po nating panatilihin ang pagkakaisa. Saan man tayo pumaroon, anumang samahan ang ating kinabibilangan, sikapin po natin na mapanatili natin ang pagkakaisa. Dahil dito makikita natin na pag yan po ang ating pinanatili, na makikita natin yung suporta sa isa't isa. Alam po natin na maraming bagay ang pwedeng mangyari. Hindi po dahil sa ating kakayahan, kundi sa kakayahan ng ating Panginoon. Siya po ang magtuturo sa atin at magbibigay sa atin ng kakulangan para matupad ang kanyang layunin. So with God, all things are possible. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So tayo po ay manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong paalaala sa amin. Tunay nga po, Panginoon, sa mga samahan na aming kinabibilangan, hindi po maiiwasan at hindi nawawala yung mga ginagawa ng kalaban. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, at lagi na mong ipaalala sa amin na
ang nais mong makita sa amin ay ang kami, O Panginoon, ay nagkakaisa, lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong mga gawain. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa bawat layunin namin, adhikain namin, Panginoon, kung ito ay naaayon sa iyong kalooban at magbibigay sa iyo ng kapurihan. Naniniwala kami, Panginoon, na kasama ka namin. At ikaw ang magtuturo sa amin, ikaw ang magpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. At tutulungan mo kami, Panginoon, na maabot ang aming mga pangarap. Dahil alam po, Panginoon, wala kang ninais, kundi sa bawat gagawin namin, Panginoon, ikaw ay magbigyan namin ng kaluhuran. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa bawat bagay na aming ginagawa, iniisip, ay matuto kami, Panginoon, at maalala namin, Panginoon, na meron kaming Diyos na pinaglilingkuran. Hindi namin ito ginagawa, Panginoon, para kung kanino, kundi sinisikap namin, Panginoon, na masunod ang iyong kalooban para mabigyan ka namin ng kaluhuran. Kaya po, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Sa mga dalahin ng bawat isa, kayo po ang nakakaalam. Alam ko po, Panginoon, na nakikita mo ang laman ng aming mga puso. Sa iyo ko po itinataas ang lahat ng ito sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na naniniwala kami, Panginoon, na kung kasama ka namin, ang lahat ng bagay ay magiging posible. Dahil kasama namin ang banal na Espiritu upang matupad ang iyong layunin sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.